Ganito pa rin hanggang ngayon. Iisa pa rin ang sigaw ng taong bayan. Laganap ang korupsyon, pang-aabuso, paulit-ulit na lang ang sugat ng bayan. Nakapagtapos, may degree, may titulo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, bulok pa rin ang pamamahala at ang naapektuhan, ang taong bayan. Kung ganito ang sitwasyon ng kasalukuyan, paano na ang kinabukasan ng mga kabataan? Paano ang kinabukasan ng bayan? Sa labas ng City Hall, nag-iipon ang mga kabataan at mamamayan upang ipahayag ang kanilang pagdadon laban sa patuloy na katiwalaan ng pamahalaan. Ayon sa kanila, ang mga pondo na dapat sana nakalaan sa mga proyektong nagpapagaan sa sakuna tulad ng pagbaha ay napupunaw sa ilang kontratista at sa mga pamilyang matagal na sa pamahalaan. Malaki ang epekto nito sa taong bayan, lalo na sa mga taong nasa lalayan ng taon. Sa likod ng kanilang mga tinig ay ang panawagang mawakasan ang pang-aabuso ng kapangyarihan at mas maisayos ang pamamalakad ng pamilya. Para sa kanila, ang tunay na pagbabago ay nakasalalay sa pantindig ng mamamayan laban sa korupsyon. Ako si Lance Francisco, isang 15 taong gulang na ang pamilya at tahanan ay nasalanta ng bagyo dulot ng mababang kalidad at palpak na flood control system. Lance, kaya nararanasan mo ang mga matindi at ng mga sobrang pagbaha at pagbulan, paano ito nakapekto sa iyong pangangailangan ng buhay? Kailangan namin mag-stay sa mga evacuation center pansamantala. Kaso, dahil nga sobrang overcrowded, yun na kailangan namin matulog sa mga basa ng kalsada. Tapos, para lang makanood kami ng TV, kailangan pa namin makipagsiksikan para lang makasagot ng balita. So alam mo yung estado ng mga politician at kung anong nangyayari sa ating pamahalaan nito? Ano ang nararamdaman mo dahil doon? Nalulungkot po ako kasi imbis na nagalit po ako sa ulan na siyang rason sa pagbaha at pagsira ng bahay namin. Mas nagagalit po ako sa korap na gobyerno kasi hindi po patas at makatulong yung ginagawa po nila. Yung pagnanakaw nila sa mga bahay na walang piya. Simon, ito ka pala. Ano ang dahilan mo kung punta mo sa lugar na ba? Dahilan? Mga lipunang bulok na pilit kong sinisira. Hindi na baga hanggang ngayon. Walang katapusan ng pangapit. Reforma, sinimulan, pinaglaban. Ngunit hanggang kailan tayo mag-iutay? Hanggang kailan tayo mag-iutay? Naalala ko ang sinapit ng pamilya ni Kapintales. Kanyang lupa, siyang pinag-irapan, linakaw. Siya'y inap, pinitya, pinagtawanan ng mga nakataas. Ang kanyang mga anak, aking kasintahan na na biktima sa kalupitan. At si Tandang Selyo, sinaknatis niya lahat, pati ang kanyang tinig. Pruweba Basilio, walang saysay ang salita, walang saysay ang pakikipag-usap. Hindi marunong umintindi ang mga kapangyarihan. Dugo ang kapalit sa kalayaan. Revolution? Ngunit maraming inosente ang madadamay. Handa ka bang alay lahat, pati ang mga walang sala? Ito ang ilalaan para sa binhing ng ating kinabukasan. Bakit hindi? Matagal na nakabaon ang sala sa ating mga lupain. Hindi na natin maibabalik ang mga nawala ba sa iyo. Pero kaya natin paglaban ang ating kalayaan. Isa kasama ko, huwag mo po kayong humarap sa kanila. Dahil alam mo ang kanilang tenga ang dinig. Ang puso nila ay batong walang hapa. Maalalim namin nilang nabastang ang kanilang mahal. Anak, paano ko ibibigay ang mga mata ko sa lupang pinag-irapan ko? Bawat butil ng palay ay patak ng aking pawis. Bawat puno ay bunga ng aking paghirap. Kung ito'y hiniyakan ko na lang ng agawin, ano pa ang saysay ng aking pagkatao? Anak, marami na ko na isang ito. Mahirap. Lagi nilalamas na mamay sa pagkakita. Hindi ka nila ang mamatay. Kung ipilit mong umarap, baka di lang naman ng pangit mawala. Baka dyan yung buhay. Pakingganin mo si Lolo. Kasi ang mga kasi wala na alam. Ang hindi maaari mo rin gawin. Ngunit ang buhay na
titiis mo? Hanggang kailan tayo papaluhurin sa ating sariling pawis? Kung ang lupang ating dulot pawis ay nagsilang, di ba marapat na ito ipagtanggol natin kahit na ang kabayaran ay sarili natin? Mga Ginoo, ako po ay dumalo dahil gusto ko pong pagsamo ang aking lupa. Pag-iinit po ninyo ito nila ako. Linakaw, huwag mong dumisan ang pangalan ng pamahalaan. Kung tunay ang iyo, bakit wala kang kasulatan na katanggap-tanggap? Ako ang nagsasaka at nag-aaruga sa lupang iyon. Ito ang pagkatao ko. Di ba't iyon ang pinakamaliwanag na saksi? Huwag mo pagpilitan yung talis. Kahit anong kahirap-hirap mo dito, kahit trabaho pa pa dyan. Ang batas ay batas. At kami ang anak ng Diyos. Kung ang hustisya nyo ay panig sa makapangyarihan, ano pa ang saysay ng pamumuhay namin? Maaari niyo po bang ikwento sa amin kung paano naapekto ang ganitong kalagayan sa inyong buhay at pamilya? Araw ako namamasada. Mula madaling araw hanggang ating gabi para lang may makain kami ng pamilya ko. Buwan-buwan nagbabayad ako ng buwis at kung ano-anong bayarin pa para daw sa kaunlaran na bayan. Pero nasaan na yung kaunlaran na yun? Ano po ang ibig niyo sabihin ng kanon? Anong pawis ang ibuhos ko sa kalsada kahit anong sakripisyo wala naman ring epekto. Kapag bumaha, kami ang nagdudurusa. Ginagastos ang perang hindi naman nila pinaghihirapan. Sa bawat tugot pawis na lumilid sa lupa, iisa lamang ang larawan. Isang lipunang bulok sa kasakiman, bingi sa daing ng mga walang tinig. Tama na ang korupsyon! Paglaban ang bayan! Ayusin ang flood control. Ayusin ang flood control! Pera ng bayan, ibalik sa mamamayan! Pera ng bayan, ibalik sa mamayanan. Wakasan ang political dynasty! Wakasan ang political dynasty! Huwag ka malikot! Dilat! Gagi! Ilalaan para sa pinili natin pinapapasan. Ang hindi, matagal na nakabaon ang sala sa ating mga lupain. At hindi na natin na ibabalik ang mga mawalaban. Pero kaya natin paglaban ang ating kalayaan. Naalala mo, Inapit, siya at pinagkawalan ng mga nakataas. Sa kanyang mga anak, ang aming kasintahan, biktima sa kalupitan. Si Tandang Teote, naalala ko, sinabi ko,
pinaghirapan, hindi naman. Ay, kahit namin, yan, pinagtawalan mo.